The tourism history of Picnic Grove started around the time when Tagaytay City began to gain traction as a tourist destination. This area was a simple park where locals would go to, admire the surroundings, and enjoy outdoor activities. On December 23, 2005, the Department of Tourism turned over the management of Picnic Grove back to the Tagaytay City's government after 2 years of managing it. The Picnic Grove is open daily from 7 a.m. to 7 p.m. Picnic Grove is a great place to visit. They offer a beautiful view and a clean environment. This ecotourism attraction focuses on the beauty of nature, providing experiences that only nature can offer, such as a calm and relaxing atmosphere and the cold and refreshing breeze. Aside from its natural offerings, Picnic Grove is also known for its approachable staff who can make tourists feel just like home. All of them are accommodating and fun to be around, making the experience enjoyable and smooth. Hi, so good afternoon. I am a tourism student from St. Vincent College of Cubuyao. I am Marco Nalborde. So I'm here to conduct a interview for a tourist like you po para malaman po namin kung ano po yung kagandahan ng pagkakaroon po ng eco-friendly na tourism destination or yung mga ecotourism establishment po. So let's proceed to the first question po. What eco-friendly practice do you notice during your visit and how did they enhance your experience? Ang napansin ko is very clean, very disciplinary yung tourists. Tinatapon nila sa tamang basurahan yung basura nila. Oh, and the next is, what aspect of natural environment here would you like to learn more about in the future visit? Ano po yung tapos yung green landscape. Very peaceful siya. Relaxing. And next naman po, last question is, how would you rate the overall environmental impact of your visit and what suggestion do you have for reducing it? I'll rate it 10 kasi yun, sobrang ganda. Tapos, ang suggestion ko lang is magkaroon sana sila na pang tour guide. Para, kasi wala akong napapansin na dito na ito yung taan. So, wala akong nalalaman about dito sa Okay, thank you po. Good afternoon. I am Marco Nalborde, a tourism student from St. Vincent College of Cubuyao. So I'm here to conduct an interview po for a tourist like you po para po malaman namin kung ano po ba yung kagandahan ng eco-friendly or nag-focus sa ecotourism na lugar. So let's proceed po sa first question. What eco-friendly practices do you notice during your visit and how did they enhance your experience? Para sa akin, so first time ko lang kasi yung napansin ko na is yung greeny na siya, is yung ano rin, yung mga basura din. Bihira ka na makakita ng mga ano talaga, ng mga kalat. Talagang naging handa talaga sila, lalo ng mga trabahador dito makikita mo talaga na naghahanda sila para makapag-approach sila ng mga tao na bumalik pa dito. Okay, since sinabi niyo na po na para bumalik, so next question naman po is, how would you rate, what aspect of natural environment here would you like to learn more about in the future visit? Gusto ko lang is, para pwede na maaari kong balikan is yung view na kasi siyempre hindi ka tatabi. Pero since na nakapasok ako dito is
iba yung pakiramdam. Relaxing talaga. Sa pakiramdam, makapag-relax. Ayun, so maganda siya balik-balikan. Ever na example, public gathering. Example may stress. So yung pag may anxiety, stress, pwede kang pumunta dito para ma-enjoy yung view. Then last question po is, how would you rate the overall environment impact of your visit, and what suggestion do you have for reducing it? For so I will rate 9 out of 10. As an architecture student, di naman ako total professional, may konting learnings lang. Para sa akin, okay siya yung tanong mo ako talalit na additional lang naman is sa 1% na wala doon out of 9, the rest is ibig sabihin para sa akin maganda siya, ano siya, magkapa-open. So yung additional lang is yung mga like mag-approach sa mga tao. Hindi lang yung mag-i-kahit lang na yun na tulad yun, napadaan ako kanina na may nag-ayos sa amin, kabayo po. Mas may mga tao na talagang ipapakilala kanila na Miss, Sir, Ma'am, namin, baka gusto nyo pong makita. Mga parang a little bit to like mga turista, mga tinutour kayo. Kasi yun yung hindi ko siya nakita dito. So, nang mga nakikita ko sa mga ibang, napapansin ko sa social media. So, yun lang. Yun naman yung 1% na wala sa akin. Then the rest, okay na overall. Okay. Maganda yung tanawin, maganda yung view, maganda na spot. Yeah. Thank you po. Hi, my name is Mia Marista Manuel. And yung question ko po sa iyo is, as local community po, paano po kayo nakakatulong para mas maging maganda yung naglilinis po sila. Tabas. Ito naman po na hindi kailangan yung mga babalik. Second po is, as local community po, paano po kayo natutulungan ng attraction na po para magkaroon po kayo ng social media? Tulong naman po na sa amin. Nagtataho kami. Dito sa tourism. Maglaki pong tulong sa amin. Thank you very much. Hello po, ako si Ibis J.R. We are from SSS. Mag-ask na po sa mga question, what kind of local products or crafts do you offer, and how do they reflect the region's culture and sustainability? Technically, we don't have any local products here. The only products that we have is fruits and vegetables. That's what Tagaytay is famous of. Saging, pinya, bulalo, kawan. Doon popular na ang Tagaytay. But sa mga souvenir items naman, bumukuha lang kami sa iba't ibang suppliers from Bicol, Baguio, Laguna, all over the Philippines. Kung ano yung mas magandang may offer natin for tourists kasi ang Tagaytay kasi hindi lang local tourists ang kinikita natin. Kinikita din tayo ng international tourists like Americans, Germans, Koreans, Japanese, Chinese, and etc. Kaya ang offer ng mga shops dito sa Tagaytay is all native Philippine products. Hindi lang Tagaytay locally. Lahat ng products ng Pilipinas ino-offer natin sa mga tourists. Welcome. Mabuhay po, I'm Annalisa from St. Vincent College of Cabuyao. And ang tanong ko po, ano po yung trabaho niyo dito at bakit po yan ang napili niyong trabaho? Nagpapalaki kami ng kabayo. Pwede lang pinupa namin sa mga turista. Nagkikayag kami sa mga yan po. So, income namin bilang magkakawal sa loob ng Pilipinas. Ba't po yun? Ayun po sa pinakamadaling
pagkakaroon. Objective po ang source ng picnic ko para pumunta rito, mag-riding ng horse, bukod sa Thank you po. Buhay, I'm Princess Nadia Albania. I'm from St. Vincent College of Cabuyao. And my first question is, paano niyo po nami-maintain yung kalinisan sa area na to para maging comfortable yung tourist attraction? Pag may mga pumasok na mga guests, chine-check ko agad yun. Kung may nagbasa o kumarumi. Wala talaga po sana. Paano po kayo nakikipag-cooperate sa management para mas mag-improve yung area na to? For example, halimbawa, may mga needs kami ng mga supply dito sa CR. Check kagad namin naman, wala kaming ganito. Thank you po. Thank you po. Thank you very much po.